Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung hinaing ng isang mambabatas sa inyong magaling na Vice Presidente. At ganun din po, ano ang sinabi ng mga kaalyado ni Leni Robredo sa inyong Vice Presidente at yun pong kanyang statement. Kasi may isang o dalawang statement ang inyong Vice Presidenteng si Sara Pusit Duterte. No, mabibigla kayo dito sa kanyang statement. Maniniwala ba kayo? Okay. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. No, maraming salamat po pala sa mga dumalo, sa mga nagtambay sa ating live streaming naistorbo ko kayo ng husto, lalong-lalo na yung nandyan sa ating bansang Pilipinas, doon sa mga nagtatrabaho. 2 beses po tayo nag-live upon your request. Napagbigyan ko ang request ninyo. Yung iba talagang di na kinaya. Pero maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa ating mumunting channel, no? At hindi ko na po kayong maisa-isa, and may God bless us all. So, ito po, maiksi lang po ito, no? Siguro hindi na tayo tatagal ng 2 oras dito. Kasi ilang oras tayo nag-LS kanina, no? Okay, so meron po tayong 2 article at 2 quote card. So, unahin po natin yung hinaing ng isang mambabatas sa ginawa ng inyong Vice Presidente na Pusit. Sa Manila Bulletin po, ito, Adyong insulted by VP Duterte's preference for Senate after unprecedented House budget is snub. O nga naman, sino ba naman ang hindi ma-insulto dito? Ayaw mong pumunta sa budget deliberation sa plenary. Tapos binigyan mo lang ng letter yung iyong budget sponsor na sinasabi mong ipinapaubaya mo na sa House of Representatives ang iyong budget. Tapos sasabihin mo, mas gusto mo sa Senado? Bakit? Kasi mag-isa lang ni Hontiveros na bobokya sa kanya. Kasi sa Senado, mas marami siyang kaalyado. Diba mga kababayan? Tama, mali. Ayan po yan po yung hinanakit ni Representative Adyong. So basahin natin. Lanao del Sur, 1st District Representative Sia Adyong says he feel personally insulted by Vice President Sara Duterte's pronouncement that she plans to attend the Senate's deliberation on the 2025 GAB o yung General Appropriation Bill. Nakita nyo, talaga nakaka-insulto. Si Representative Adyong nag-extend ng kamay, no? Kung maaari tulungan siya na i-depensa yung hinihinging budget na 2.037 billion pesos na budget ng opisina ni Pusit. Pero wala letter lang ang nakuha niya, walang humarap sa kanya, ni walang pinadalang representante doon sa plenary ng budget deliberation. Tapos pagdating sa Senado, gusto niya, bakit? Kasi isa lang ang kokontra sa kanya. Sino? Si Hontiveros. Karamihan kakampi niya, si Amy, yung Bilar, si Jinggoy, si Bato, si Go, si Padilla, Cayetanos, ang dami. 'Di ba? Si Hontiveros mag-isa lang. 'Di ba? Pero si Pimentel, sabi niya, bigyan niyo lang ng budget na naaayon sa kanya. Yung nakita ng House of Representatives, 733 million lang. Yun lang ang pwede sa kanya. Di po ba? Now, eto. Personally, to be honest with you, I personally feel insulted. Na-insulto talaga siya. Adyong told reporters just before House of Representatives approved its version of the 6.352 trillion spending plan. If you would ask me personally, I would say she's really selective. And that does not speak highly of an official, especially the one
occupying the second highest position in the land. Adjong has been designated as the sponsor, essentially the defender of the OBP, yung budget nga na 2.037 billion. He waited for 3 days from September 23rd to 25th for BP Pusit to appear during the House plenary debates. She neither showed up nor sent a duly authorized representative to help in Adjong's defense of the OBP. This was the first time that an agency head snubbed the budget plenary debates in the lower chamber. O diba? Bastos lang talaga. Tapos yung mga fans niya, puring-puri siya. Yan ba ang gusto ninyo? Yan ang gusto nyong maging ugali ng mga Pilipino? Bastos? Ay, hindi po tayo ganyang mga Pilipino. Malaki pa rin, big deal pa rin ang respeto. Pero ang inyong BP, walang respeto. O animal, di ba? But in a press conference September 25th, Vice President Pusit said she was willing to go to the Senate once it starts its own discussion of the GAB. Dalawa lang naman talaga ang branch ng ating legislatura. And it's so saddening for an official, especially coming from the OBP, to intimate to us that indicate to us that she's comfortable only to this one branch of the legislature. Kasi nga, marami siyang kakampi. Iisa lang ang pwede niyang supalpalin, si Hontiveros. Di po ba? Tama, mali. Remember yung first time? Di ba? Si Hontiveros lang naman ang kumokontra sa kanya. The rest wala na. Hindi po pwedeng selective ka lang doon. No? If you agree on the premise that they have the right and they have the mandate, you cannot simply disregard the other one. Tama. Balaura talaga ang BP ninyo, di ba? Kaya hindi maiwasang maghinanakit. Feeling all high mighty si Gaga Feeling mas magaling siya sa mga to no? Palibhasa Duterte, no? Nilagay sa mataas na pedestal ng mga gago. Ngayon, labas tayo kay Representative Adjong. Representative Adjong, pasensya ka na. No? Wala Bastos talaga napunta sa'yo Dapat inayawan mo yan dapat sinabi mo kay Speaker, wala naman to Bigyan na lang natin yung 733 o bawasan pa natin. Sabi nga ni Castro, bawasan, gawin na lang 529. Diba? Spoiled brat. Biruin mo yan, no? 733 million pa, napakalaki niyan mga kababayan, no? Isipin ninyo. Now, dito po sa politiko, may sinabi po ang mga kaalyado ni former Vice President Leni Lenlen Lutang Robredo. Ang sabi dito, Leni Robredo ally tells Sara Pusit Duterte, don't resort to histrionics. Histrionics? Histrionics. Bago to An ally of a former Vice President Leni Robredo criticized BP Pusit for resorting to histrionics, an exaggerated behavior designed to attract attention. Ayun pala yung histrionics. Hanap yun Ilora, bago na naman word yun nakuha natin sabi ng mga kaalyado. Sabi ko sa inyo, matatalino tong mga mga pusit na to ay mga pusit itong mga pinks Histrionics meaning, tingnan natin kung tama yung sinasabi nila. It's a noun. Tama, exaggerated dramatic behavior designed to attract attention. Histrionic. Tingnan natin ang pronunciation, Ilora. Wala akong narinig. Ano na? Histrionic. Histrionic. Ang bihira naman, accent yan. Histrionic. Ayan An exaggerated behavior designed to attract attention. KSP nga. Kayo namang mga pink at dilaw, hindi naman kayo makaintindi. Narcissistic nga Narcissistic personality disorder. Kayo talaga, ngayon nyo lang nalaman yan. House Assistant Minority Leader and Camarines Sur Representative. Remember, nasaan yung Calagas Island? Representative Gabriel Bordado Jr. stressed that Duterte should address the questions raised by legislators about how her office spent government funds, particularly the confidential funds.
Bordado also drew a stark comparison between the current OBP handling of funds and the very modest and transparent expenditures during the time of Robredo. O, kakampi to ni Mama Peng ninyo. This comparison is crucial as we examine the sharp contrast in budget requests, the handling of funds, and the outcomes delivered by the office over recent years. Bordado emphasized the significant budget increase under Duterte, noting that the OBP's 2025 budget request of 2.037 billion is nearly 3 times the amount allocated to the office during Robredo's term. Under Vice President Leni Robredo, the OBP operated with a budget of 703 million in 2022. Despite these constraints, her office implemented impactful, transparent programs focused on good governance and social service delivery, with every peso accounted for and allocated prudently. O, ayan ha. Yan ang sinasabi ni Bordado. Kakampi to, kakampings to. Why then should the OBP, itong OBP ngayon, si Pusit, be allocated such enormous sums when other agencies are better equipped to deliver their services? Correct! Tama naman siya. No? He also criticized the proliferation of satellite offices under the current OBP, describing them as duplicative and politically strategic. Correct, tama yan. No, may punto po si Bordado dito ha. Sabi niya, histrionics, an exaggerated behavior to attract attention. Ayan. KSP, narcissistic personality disorder. Ayan po yan. So, mag-agree ako kay Bordado. Mas kinakampi siya ni Leni, mas siguro, sabi nila, disente naman. At hindi magastos si Leni. O, bahala na kayo dyan, mga pengs ha. Kayo na ang kumontra dyan. Okay? Hindi na natin pahabain to mga kababayan. Baka sawang-sawa na kayo sa pagmumukha ni Tokis. Kayo ba naman, 2 LS yun. Nakakapagod din. O, ngayon, eto. Hulihin natin yung huling-huli, yung juicy. Sa quote card ng Global Daily Mirror, nagtataka pa si Pusit, bakit daw ganito? Sabi niya, hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako. Aalis na ako. Hindi ko sila maintindihan. Ayun ang sabi ni Pusit. Kasi nga di ba nababati ko siya yun sa paggagala niya. Oh. Kasi, kaya ka nababatikos, instead na maggagala ka, yung mga walang kwenta mong pag-swimming, yung pagsisinungaling mo, bakit hindi ka makapunta doon sa iyong budget deliberation? Yun. Mas importante pa yung paggagala, hindi sa pumupunta ka doon para makausap mo ang mga tao. Hindi. You are just, deflection, dahilan lang yan. Oy, alam na alam namin yan. Dumaan po kami sa mga pagiging mga binatilyot dalaga, alam namin yan. Ikaw, mukha kang pusit. Nagtatago ka sa tinta ng pusit. Akala mo, nagdadalaga ka lang. Alam mo yung dahilan. Alam na namin yan. Nagawa na namin yan eh. Pag umiiwas ka, pupunta ako dito. Kunwari, magbisi-bisihan ako dito. O, diba? Alam na namin yan. Kaya nagagalit sa'yo kasi ayaw mo mag-explain properly. Puro ka daldal dyan. Wala. Nanggagastos ka lang ng pera ng kaban ng bayan sa iyong mga paglalakwatsa. Lakwatsyera ka kasi. Yun lang yan. Nagtatanong ka pa sa amin. Nagtatanga-tangahan ka lang eh. Diba? Alam mo yan. Sana hindi ka makarma. Now, punta naman tayo dito sa huling code card. Juicy to. Ano kayang ibig sabihin niya dito, mga kababayan? Sa Global Daily Mirror pa rin. Salamat po, Global Daily Mirror, ha? I'm single and ready to mingle. Ayun! Ayan naman pala. Oy, shoot! Shoot mo muna! Bago mo i-dribble, oy! Nakakulong yata yun, nakalabas na. Di ba, Maritel Suset? Ang sabi niya, ulitin ko, I'm ready and ready to mingle. Ay, mali, sorry. I'm single and ready to mingle. Single pala siya.
Saan siya single? Oy, pwede na siguro yung shoot muna. Oo. Yung nagsushoot muna bago magpaputok ng barel. Oo, di ba? Suset? Oh, but right now, hindi ako handa na sumama kahit Oh, ang gulo naman yata niya. Ready, single daw siya and ready to mingle. Pero but right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at pagtanggol ang Office of the Vice President. Hindi pala daw siya muna pwedeng sumama. Pwede lang siguro yung shoot-shootan. Oo, ganun. O kayo, mga kababayan, anong interpretation nyo dyan? Tungkol ba yan kay Lenny? Oy, talaga naman bagay kayo. Ang pink and green, pink plus green, one secondary color or tertiary color plus the primary color is what color? Oh, ang labo mga kababayan. Anong kulay yon? Aywan ko. Diba? Anong kulay nila? Is tae. Biro mo pagsamahin mo yung tertiary color plus the primary color, ano labas nun? Tae. Silang dalawa. Pasensya naman ha. Huwag niyong ba't niyo pinagdikit si Pink kay ng siopa, oh. I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man. May man. Di ba, Suset? Man. Because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang... Paano mo ipagtatanggol? Saan mo ipagtatanggol ang OBP? Sa media? O wow, ang galing, di ba? O kayo na. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.